Dito Arroyo. Please don't forget to like, share, Flash TV. See you! Pagdating sa kalusugan, yan ang ating prioridad. Kaya handa ka na bang alagaan ang sarili mo? O alam mo ba kung ano ang tunay na kailangan ng katawan mo? Hindi lang basta payo ang alay, kundi gabay para sa mas malusog at mas masiglang buhay. Mula tamang nutrisyon hanggang sa wastong impormasyon. Dahil ang kalusugan ay kayamanan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Tara, bibigyan kasagutan yan dito sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani para sa kalusugan. Ayan na. Maupay nga kulop hay inyo nga tanan, maray na hapon sa Indugabos, maayong hapon. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Tunay pong 7 araw, 14 days, 14 na araw at 2 linggo tayong naghintayan at umasang magkikita muli. Sa awa ng Panginoong Diyos, tayo ay magkasama ngayon dito sa ating dating at laging tagpuan. Dito po sa Flash TV. At sa yugtong ito, gusto po namin bigyan ng pagpupugay ang aming mga kababayan na nakinig, nanood, sumubaybay at higit sa lahat naghintay. Mga kasama po natin sa Calabarzon, sa Central Luzon, sa Mega Manila. Mga viewers po natin na walang awat na naghihintay mula po sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Davao Region. Ilocos Region po, Cagayan Valley, Bicol Region, at syempre ang ating global viewers, ang ating mga kababayan worldwide. Walang awat po at walang tigil. Ang pinakamalaking community po sa Amerika ng ating mga kababayan, walang iba kundi kung saan sa Daly City po sa California. Mabuhay po kayo at magandang madaling araw po sa inyo at nanonood, sumusubaybay. Mga kababayan natin sa Vietnam, sa Japan, sa Thailand, sa Indonesia, sa Bahrain, sa United Arab Emirates, kung saan marami pong mga kababayan natin ang nakabalik na, nakauwi na po, hatid ng tulong ng ating gobyerno at mga kababayan. Mga kasama po natin sa Hong Kong, sa Germany, sa Belgium at Australia. Walang awat na nakikinig, naghintay at sumubaybay sa Usapang Bayan Express. At syempre, ito na po, ang pinaka-iintay ninyo na lagi niyong sinusubaybayan, ang aking kaibigan, ang aking kapatid. Hindi lamang po sa Himpapawid, ang ating kasama, Mr. Benedict Abaygar. Ben? Yes, partner. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programang Usapang Bayan Express. Ang daming mga nanonood sa atin, worldwide, nationwide. Oo, at Oo, saka, di ba? Kuya Ben, gusto ko rin sana batiin. Sino yan? Walang awat talaga namang umaabot na tayo at tumampas na tayo dun sa ating total viewers expectation at hindi ito mangyayari, Kuya Ben, kung hindi dahil sa kanilang suporta. Sa lahat po na nag-umpisang mag-like, huwag nyo na pong kalimutan. Umpisahan nyo na po, pindutin nyo na ang buton ng like. Yes. Sa lahat po na nag-subscribe, hindi lang sa aming programa, Kuya Ben, sa buong programa ng ating impilan sa Flash TV. Tumpa ka dyan, partner. Talagang walang puknat ang kanilang pagtutok dito sa ating programa sa mga makabuluhang issue. At hindi nyo kakalimutan, meron po tayong programa din sa TikTok, Yun. sa YouTube,
At syempre sa mga black boxes, huwag niyong kalimutang bisitahin. At syempre kung Sa ating FB page, ha? Facebook page. sa Yan. Facebook Paano? page. Huwag Live niyo na live kakalimutan tayo. Yan. Talaga namang mag-like, mag-share, mag-subscribe. Ngayon na po, huwag niyong patagalin. Sapagkat maihahabol pa po ang inyong like, share at subscribe. Ngayon Yes. po, ilang segundo na lang, 10 segundo na lang po natitira at magkakaroon tayong subscribers, viewers, roleta. Dumadami pa. At yan na. Ayan na, ayan na. Roleta, segundo. 5 Tatlong winners. segundo, 2 segundo, at eto na, ang mga nagwagi ng mga viewers natin sa ating roleta. Abangan natin, paikot ng roleta. Yan, paikutin natin. Wow, ayan. Kapangabang yan, ha? 1,000 Okay. viewers yan, ha? 1,000 yan. Yun. May nanalo na. May nanalo na. At yan, ay partner, sino yan? Si Caroline Pe. Yun, Caroline Pe. Well, congratulations. Congratulations, Caroline Pe. At pangalawang nanalo. Simula pa lang yan, ha? Swertehan na agad, ha? Dahil naghintay ng 2 linggo yan. 2 linggo naghintay at Oo nga. umantabay sa Flash TV. Ito na, pangalawa. Ayan, si MC Cristobal. Yun! Nanalo ka. Ako naman. Ayan, talaga congratulations. naman, ibinabalik lang natin ang utang ng loob sa ating mga viewers, Of course. subscribers. Yan. Yun naman, pakilakas-lakasan yung torotot Sino na naman yan. Si Krisha Roldan Dagos. Yun, congrats. Mabuhay ka, Christian Roldan Dagos. Salamat sa panonood. Pang-apat. Oh, walang iba kundi si Ronald Valenzuela. Yan. Yun, ako naman, Ronald Valenzuela. Ang swerte mo naman. Sikat na sikat yung Valenzuela na yan sa flag control. Ayun naman. Talaga. Yan, isa lahat ng Valenzuela. Ang panglima. Yan ang pinaka-good news. Ang panglima at panghuli, kung hindi ako nagkakamali. Palakpakan natin to, palakpakan natin. Palakpakan natin. Ito na po, si Lovely What a Dian. lovely day. Lovely day. Dian Dia. Balasta. Balasta. Congratulations Ayos. sa iyo, sa inyong lahat sa nag-subscribe, naghintay ng 1 linggo upang mapanood muli ang Usapang Bayan Express dito sa ating tagpuan sa Flash TV. Talaga nga naman, ano, partner? Kamusta? Kamusta naman yung Lenten? Naku, yung Lenten season, hindi po natin nilubayan ang pagdadasal, pagluluhod at pagsampalataya at pagpapasalamat sa ating abang Panginoong Diyos. At siyempre, healthy mind, sound body. Kuya Ben, tayo nag-outdoor sports din, kaya tayo Dapat. sunog na sunog. Oh, pareho tayo, ah. Oo, talaga. Para tayong mga Oo. malulutong na litson. Malulutong na lechon, naglakad, nagjogging ng maaga, pagdating ng alas 8, parang tanghali na ang init ng araw. Sobrang init. Kaya ingat kayo. Magdala pa natin ng tubig, ha? Yan, Para oo, mabayan natin oo, para dahil natin init ng panahon ang pinag-uusapan natin, narito ang mga nangungunang at mainit na issue. mainit na balita, kontrobersiya, sentimiento ng bayan. Ayan, pangungunahan ni Kuya Ben, Ombudsman. ang Ombudsman, serbisyo sa paghanda ng kasong plunder laban sa mga dating House Speaker at dating Senate President. Yan. Pangalawang balita, Kuya Ben, matinding dagdag presyo, oil price hike, pinatupad na kahapon. Aray Oo ko, naman. Kuya Ben. At ito, Kuya Ben, ang pinaka gulat na gulat tayong dalawa. Bukan tayong dalawa lang nagulat dito. Bawal na ang inuman sa kalsada. Ng alak, ha? Ng alak. At ito po ang mga balitang umiinit at mga rolling stories na dala ni Kuya Ben. Ben? Yan, at ceasefire na nga. Kanina lamang yan ay pumayag na si US President Donald Trump na magpatupad ng 2 linggong ceasefire o tigil putukan dyan sa Iran. Yan ay 2 oras bago magpaso ang kanyang palugit o deadline na wawasakin ang lahat ng tulay at planta ng kuryente sa Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Alam mo, Kuya Ben, ako'y nagpapasalamat, Kuya Ben, at nagkaroon ng ceasefire, no? Oo naman. Bagkos yung ibang mga kababayan natin ay tumatawa pa keso si Pangulong Trump daw umaatras sa kanya. Naku po mga kababayan, meron po tayong 2 malalaking barko
Napalabas dyan sa kanal na yan, sa Hermus na kanal na yan. Kung hindi po magsi-ceasefire pa, yung langis po natin. Kaya nga, at yung sana. langis din natin. Sana naman tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy ceasefire na yan. At matigil na yung gera na yan. Matigil na yan. Walang saysay. Walang. Biro mo, ang layo-layo natin, Apektado pa rin tayo habang nagdidigmaan sa Middle East, mga Oo, pero kababayan. partner, yung pagkakabukas muli ng Hormuz, ano bang garanti? Bababa ba yung yung presyo ng langis natin? O Naku, Kuya Ben, ganun pa alam mo, rin? yung tanong ni Kuya Ben, sasagutin ko yan mula sa puso ko po. Hindi ko makakalimutan ang minsan binigkas ng Pangulong Marcos, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanya sinabi pong mga katagang, huwag kayong babatikos kung wala kayong solusyon o abiso. Ito nga po, mahigit 2 taon na po ang solusyon na aming sanang pakinggan ninyo. Sapagkat doon sa punto ng pagtaas ng gasolina, mula doon sa bunga ng excise tax at value-added tax, ang mga tinig ni kasamang Ben na nangmungkahing tanggalin ang excise tax, tanggalin ang value-added tax upang ibaba ang gasolina. Pero nakakamangha, Kuya Ben, pinirmahan na. Pinirmahan na. Bakit tayo pa implement? Naman, utang ng naman. Alam na this. Alam na this, di ba? Baka hindi pa mga bayan yung tropa. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Yan ang mahirap. Masakit yun. Nasa kanya na ang kapangyarihan. Sabi niyo po, huwag babatikos na walang solusyon. Ito na nga po yung ating solusyon. Napakamutila, mahiwaga. Dahil dapat po i-implement na yan. Yung suspension of excise tax at value-added tax. Ano pa ba hinihintay? Hindi ko alam. Siguro iniintay pa si Ombudsman. Ano ba ang latest sa Ombudsman? Yan. Kasama Ben? Kahapon lamang, Ombudsman. Hindi, nung isang araw yata to di ba? Na inanunsyo ni Ombudsman na Crispin Boying Remulla. Yang seryoso na nga ang kanyang tanggapan sa paghahanda ng kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Yan, narito ang mga detalye ng investigasyon. Dahilan ng kaso, ang reklamo ay may kaugnayan sa mga irregularidad sa National Budget 2024 at 2025 na konektado sa malawakang flood control scandal sa buwatan yan. Conspiracy ayon kay Ombudsman Remulla. May indikasyon ng conspiracy nga o sa pagsasabuatan sa pagitan ng dalawang dating leader ng Kongreso sa pag-aproba at pagpasa ng mga pondo para sa mga manumalyang proyekto ng gobyerno. Yan, petsa ng paghahain naman ay inaasahang ihahain ng formal na demanda sa loob ng buwan ng Mayo ng taong ito. Yan. Ibang sangkot naman, bukod sa dalawang leader, may mga opisyal din mula sa Department of Budget and Management or DBM at iba pang miyembro ng Kongreso ang posibleng madamay sa naturang kaso. At reaksyon naman ng mga sangkot, si Martin Romualdez, sa pamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Adi Fajardo, iginit ni Romualdez na walang ebidensyang nag-uugnay daw sa kanya sa anumang ghost o substandard ng mga proyekto. Kampante ang kanyang kampo na mareresolba ang issue base sa ebidensya at hindi dahil sa politika. At sa bahagi naman ni former Senate President Chis Escudero, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Escudero hinggil sa anunsyo ng Ombudsman. Ang hakbang nito ng Ombudsman ay itinuturing na isa sa pinakamalaking kaso ng korupsyon na kinakarap ng mga dating leader ng kasalukuyang administrasyon. Yan, partner. Yan, tulad ng aming Ang tagal, ipinangako. diba? Ang tagal. Tulad ng aming ipinangako last year pa. Last year pa po ito. Utang ng loob, aming susubaybayan, tititigan at tututukan ang bawat galaw at anino. Pero sa Mayo pa raw ilalabas. Oo Utang ng loob. naman. Oo naman. Tapos na ang Na- Pasko ng pagkabuhay. Buhay, nai-announce. Diba? Saan ka naman Patay tayo nakakita? dyan. In-announce mo na. Si Chis Escudero, nandyan pa, nagbabakasyon pa. Nagbabakasyon diba? pa. Si Joel Villanueva, Ganun diba? din. Nandyan pa rin. Okay, no. Nakapwesto.
Si Jingo Estrada, ha? Hindi pa rin nasasampulan, di ba? Si Speaker Mahirap. Romualdez, di ba? Mahirap talaga Kailan, di ba? Kailan Ang ating taong bayan nag-aabang, naghihintay at talagang hindi natin yan titigilan. Hanggang sa makulong ang dapat makulong. Yan, Mapanagot makulong ang mapanagot. dapat makulong. Aming sinusubaybayan, tinititigan, tinututukan ng tila napakahaba na ng panahon. Kaya nga. Ang nakakalungkot isipin, tayo nasa bansang kung saan we are old school people, tayo conservative country. Hindi ko maunawaan kung bakit nauuna ang press release, ang mga balita, ang mga ganitong klaseng balita, pero ang kanyang action mangyayari pa sa Mayo. Naku po, marami pang kembot at gulong ang pwedeng mangyari dito sa mga balitang ito. Nakakapaghanda pa tuloy yung dalawa eh. Di ba? Nakakapaghanda ang dalawa. Ang nakakalungkot talaga niyan sa Mayo pa. Oo. Sa Mayo, hindi natin alam kung kailan gagawin niya. Mayo 1, araw ng mga... Next year, Mayo 1. Mayo, tayo dyan. Tuloy-tuloy ang balita ng ating Usapang Bayan Express. At ito naman po ay bukod sa hidwaan ng pamilya ng mga Marcoses at investigasyon ng Ombudsman. Narito ang mga pinakamainit na balita sa Pilipinas ngayong buwan na ito. Detalye ng oil price hike kahapon. Matinding dagdag presyo ang ipinatupad kahapon po sa pinakamalaking oil price hike sa kasaysayan ng ating bayan. Diesel dagdagdag ng mula 17 pesos to 20 pesos bawat litro. Gasolina dagdag ng 11 pesos to 15 pesos bawat litro. Kerosene dagdag presyo 18 pesos bawat litro. Dahilan ng pagtaas ay itong buntot ng tumitinding tensyon sa Middle East nagdulot ng paghinto ng supply ng krudo sa world market. Isipin mo yon. Ano ba naman ang epekto nito? Ano nga naman ba sa masa? Nagbabala ang mga transport group na naghain sila ng petisyon para sa 2 piso hanggang 5 pisong dagdag pasahe sa jeep at bus dahil sa bigat ng presyo ng krudo. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong bubuhatin. Mabigat talaga yun. LPG, ito, sapul na sapul kami ni Kuya Ben dito. Aray ko. Ng loob naman. Sapul na sapul kami dito. Darating ang araw talaga, Kuya Ben, baka kandila na lang Ako gawin. kanina lang may natanungan ako. Ang Oh. LPG, magkano? 1.9. Sipin mo naman. Samantalang nung isang araw, 1.7 lang ha. 1.19, Araw-araw gumagalaw ay tumataas. Tumataas. Oo, LPG. matindi. Nauna nang tumaas ang presyo ng cooking gas na hanggang 36 pesos bawat kilo ngayon ng simula sa Abril. At ang pangalawang balitang umiinit at talagang isinisiksik sa bawat sulok ng kwentuhan na itong impeachment. Na kahit anong mangyari ha. Kahit anong mangyari. Kahit magunaw ang mundo, impeachment tayo. Kaya Kita pag-usapan mo naman mga loko-loko dyan sa Kongreso. No? Matatawa ka. Walang pakiramdam eh. Kahit sa padasal, isipin mo, talagang ipapasok yung storya ng impeachment. Narito po ang mga detalye ng impeachment laban sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay House Committee, i-issuean na raw ng subpoena ng House Committee of Justice ng SALN si Vice President upang makita ang kanyang lahat ng asset statement and liabilities network ni Vice President. Tila lahat na po. Mula pa po, ito yung nakakatawa. Mula pa po ng 2007, hindi pa uso eleksyon noon. Meron ng 2007 mula noon baka kaka-graduate lang ni Sara Duterte nito sa bar exam noon ni 2007. Pati ba naman yun? Tagal na noon. 2007, naku, nakakalungkot. Bilang Vice Mayor ng Davao City, patugon ng confidential funds, pangunahing sinusuri ng Kamara ang paggamit utang ng loob ng 125 million confidential funds noong 2022. Naubos umano sa loob lamang ng 11 days. Sipin mo nga naman, 11 days. Sipin mo kung naging maleta pa yan, baka tumagal. Kaso nga, hindi yan maleta. Hindi yan talaga. Nakaalat yan, sa mga payables. Hindi po ako nagsabi niya, ang COA nagsabi niya. Confidential fund yun eh. Confidential. Tsaka Kahit clear. presidente, meron din eh. Oo, 120 million, maliit yan. Tsaka ang maganda dyan, na-clear po yan ng COA. Pero siyempre sa baybayin at sa anino ng politika, Kuya Ben, napakahirap po talagang tawirin ang politika sa gitna ng mga taong nagugutom. Probable cause.
Target ni Raul Tulfo, ng chairman ng komite, na matapos ang pagdedebate sa problema bago mag-adjourn ang Kongreso sa katapusan ng Abril bago matapos. Depensa naman po ng Vice President na nananatili ang posisyon ni VP Sara na ang impeachment ay isang political witch hunt. Naku po, witch hunt, kulaman, mangkukulam. At destabilization plot lamang ang mga kaaway niya sa politika para sirain ang kanyang pagtakbo ng 2028. Pero pinagmamalaki po ng House Committee, meron po silang 3 whistleblower na di umano ay nasa Witness Protection Program na ng House. Ito'y sikreto. Surprise witness po ito laban sa ating Vice President. At ipinapangako po namin sa inyo, yung surprise witness na yan ay susubaybayan natin, babantayan natin para sa araw na malaman natin kung ano ang susunod na kasaysayan niyan ay dito mismo. Sa Usapang Bayan Express, sasabihin natin ang buong bahagi ng storya kasamang Ben. Alright, partner, at tamang-tama bilang bahagi ng bagong Safer Metro Manila Plan o Safer Cities Initiative. Opisyal na ipinatupad ang mas mahigpit na panuntunan sa seguridad ngayong nag-umpisa na ng Abril 6, 2026. Narito ang mga detalye ng bagong curfew at iba pang pagbabawal sa Metro Manila. 10 p.m. curfew para sa mga minors. Ang mga kabataang edad 18 pababa ay hindi na pinapayagang nasa lansangan simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Katibayan o proof o mari lamang lumabas ang mga minors kung may papakitang proof of employment o proof of education kung pauwi galing trabaho o eskwelahan. Parehong pagbabawal sa pamamagitan ng PNP at DILG. Bawal na rin ang nakahubad o shirtless. Ipinagbabawal na ang pagala-gala sa pampublikong lugar na walang saplot sa pang-itaas na bahagi ng katawan. Bawal na rin ang video okay. Past 10 p.m., limitado na lamang ang paggamit ng video okay hanggang alas 10 ng gabi. Maliban na lang kung may opisyal na permit para sa fiesta o okasyon. Anti-public intoxication. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pag-inom ng alak sa lansangan at paglalatag ng mga lamesa at silya sa kalye para sa inuman. Yan partner, yan ay implementasyon. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang mga lalabag ay kaagad na aarestuin o puhulihin ng mga otoridad upang mapanatili ang kaayusan at mabawasan ang krimen sa mga lungsod. Ayan, gusto mo bang malaman kung ano ang mga sanctions o parusa para sa mga magulang ng mga minor na mahuling lumabag sa curfew? Narito ang mga sanctions at parusa para sa mga magulang o guardian ng mga minor na mahuling lumalabag sa 10 p.m. curfew sa Metro Manila. Unang paglabag, ang minor ay dadalhin sa barangay o DSWD para sa recording. Ang mga magulang ay bibigyan ng warning at kailangang sumalalay sa isang parental o sumailalim sa parental counseling session. Ikalawang paglabag naman ay pagmumultahin ang mga magulang ng 2,000 hanggang 3,000 o pagbibigay ng community service at hindi bababa sa 48 hours. Habang ikatlong paglabag naman ay multang 5,000, posibleng pagkakakulong ng magulang ng hindi bababa sa 6 na buwan base sa mga lokal na ordinansa. Yan kahit sa Quezon City at Manila. Sa ilalim ng Republic Act 7610, maaaring kasuhan ang magulang ng child neglect kung paulit-ulit nang hinahayaang gumala ang mga anak sa 10 oras ng gabi. Malagang paalala nga ito, yung mga minor ay hindi ikukulong kasama ng mga kriminal. Sila ay dadalhin sa mga reach out centers o sa kanilang mga magulang kung ang minor ay nagtatrabaho or nag-aaral ng gabi sa klase. Kailangan magpakita ng valid ID o certification mula sa employer o paaralan upang hindi hulihin ang mga lungsod na may pinakamahigpit na operasyon. Diyan sa Quezon
City. Naku, sa inyo yan, Yan, Kuya Ben. syempre, Oo. Pinakamahigpit. Diba? Oo naman, pinakamahigpit. Yung checkpoint sa mga pangunahing kalsada, gaya dyan sa Commonwealth Avenue at Katipunan. Yan, ito nga yung may paalala dito na pinakamataas ang multa para sa mga magulang hanggang 5,000 at may kasamang parental counseling nga sa unang paglabag sa kanila. Pangalawa, sa City of Manila. Manila. Oo. Status naman, aktibong reach out operations, operasyon nakatuon ng mga pulis at barangay tanod sa mga lugar ng Tondo, Sampaloc at Ermita. Agad na dinadala ang mga minors sa reception and action center or RAC, RAC. Maputuloy kita kasamang Ben, ano? At pag-usapan talaga natin, napaka-importante niyan, ano? Napaka-importante niyan, yung status na yan, alam mo, talagang kailangan na, it's about time. No, ang akin lang ikinatatampo ko diyan, dapat maisama na rin diyan yung mga batang sa lansangan na merong solvent, yung mga solvent. Dapat yung mga yung manasa lansangan kasama sila. Basta minors. Actually, sa totoo lang, itong mga ganitong iniimplementa ni Secretary John Vic Remulla, hindi na to bago eh. Hindi na bago. Dati ba yun, panahon pa ni Duterte, ganyan na eh, di ba? Oo, totoo yan. Yung 10 p.m., yes. di ba, ini-implement naman yan sa mga barangay. Yung walang saplot pang itaas. Matagal na yan. Diba? Panahon pa ni Duterte yan eh. But anyway, kung yan gustong ipatupad ng mas maigi, maganda na rin, di ba? Supportan natin. Dapat lang talaga ma-implement yung mga yan. At ako'y nananawagan at meron po tayong 911. Kailangan po natin, dapat na-discuss po na ito natin sa mga usaping bayan. At ito po yung napag-usapan namin ang malaking partisipasyon ng ating mga komunidad, leaders, no? Pag kayo po yung nakakita ng mga solvent boys, dapat po i-report natin yan sa 911 upang ang mga pulis po hindi lang nakatambay sa kanilang mga headquarters. Kailangan po talaga nilang maging visible. Tama. Yung mga panganawagang visibility, isa po yan sa mga salitang ginamit at naging matatag at naging maayos, naging effective. Mga panahon nila General Eliazar. Correct ka Nung dyan. panahon ni Eliazar, talaga namang lahat ng pulis ay nasa labas. Umulan, bumagyo, lumindol. Visible sila eh. No? Visible yung panahon ni Police visibility. Chief Eliazar at ni General Aglipay. Mga kababayan ko, bukas po ay April 9. At alam po natin na itinatak at isinulat sa dugo ng bayan, ng inang bayan na ang April 9 po ay araw ng kagitingan. Kami po sa Usapang Bayan Express ay hiningi po namin ng pagkakataon na ito na sa April 8, ngayong araw na ito ay mapag-usapan ang mga kasaysayan, ang mga aninong iniwan at ang mga bakas ng bawat bayaning naglakbay sa kanilang pagbubuwis ng buhay upang ang araw-araw ay magkaroon tayo ng kalayaan ngayon at maging magpakailanman. Pagkatapos po ng aming munting commercial, magbabalik po ang Usapang Bayan Express para sa kanyang pangalawang yugto. Alay po natin ito sa mga sons o bataan. Si kasamang Ben at Alan Visitasyon sa tambalang ito ay magbabalik pagkatapos nitong commercial. One Meralco Foundation nagatid ng tulong sa mga nasunugan sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Nakatanggap ng tulong mula sa One Meralco Foundation at Meralco Kamuning Business Center ang 480 na pamilyang nasunugan kamakailan sa naturang barangay. Namigay ng 220 relief box sa mga pamilyang pansamantalang naninirahan sa NHA Balik Probinsya Covered Court habang 114 pamilya naman ang binigyan sa mga pamilyang inilikas sa BIR Covered Court. Nag-turnover din sa Barangay Pinyahan ng 120 solar lamps na ipapamahagi sa mga pamilya para magkaroon sila ng liwanag sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng Disaster Response Initiatives ng One Meralco Foundation, katuwang nito ang komunidad sa kanilang pagbangon mula sa anumang sakuna o kalamidad. Pagdating sa kalusugan, yan ang ating prioridad. Kaya handa ka na bang alagaan ang sarili mo? O alam mo ba kung ano ang tunay na kailangan ng katawan mo? Hindi lang basta payo ang alay, kundi gabay para sa mas malusog at mas masignang buhay.
nutrisyon hanggang sa wastong impormasyon. Dahil ang kalusugan ay kayamanan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Tara, bibigyan kasagutan yan dito sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani para sa kalusugan. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang Sana po ang istoryang ito ay magdadala sa atin upang itulak Pilipinas ang ating lakas ng loob, harapin ang paghamon ng kinabukasan. Bago po ang tayo bayan magtuloy na ko'y isipin tanging na tayo po'y magbigay-pugay. Alay natin ito para sa Pilipinas ating mga kong veteranong hindi mahal, nakarating sa ang kapas puso tarlac. ko Para sa at mga buhay man sundalo at kawal, iyo'y ibibigay, bayaning nag-alay ng buhay upang tayo'y maging malaya ngayon hanggang magpakailanman. Para sa lahat na nagdusa sa ilalim na nagbabagang araw noong Abril 1942, isang sandaling pananalangin sa pagpupugay para sa kanilang alaala. Ako po si Alan Visitacion at nakikiisa sa araw na ito sa gitna ng sakripisyo na hindi malilimutan ng ating mga kababayan. Ang kanilang dugo na nanalaitay sa atin, lahi at sa bawat isa sa atin. Dahan-dahang nating maiisip kung saan ipinaghiwalay ang takot at tapang ng ating mga kababayan. Ang kasaysayan ng mga nilikha ng Panginoong Diyos at nilikha ni Bathala upang maging haligi ng ating bayan. Itong araw na ito ay tila inipit ng gintong palad ng tadhana ngayong araw na makasama natin. Buhay na saksi kung paano ang isang bayani na nakaligtas sa death march at nakasama niya sa haba ng kanyang buhay ay ngayon po kasama na natin ang Son of Bataan. Mga kaibigan, samahan niyo po ako at i-welcome po natin sa isang buhay na pamana ng ating mga kawal sa kasaysayan ng digmaan na ngayon po ay matatagpuan natin at makukuha natin ng mga magagandang aral. Mga kasama, mga kababayan ko, pinakikilala ko po sa inyo si Brother Dario Borge. Kasamang Dario? Yeah, maraming salamat kapatid na Alan at kapatid na Dick. Thank you Yes, for having me magandang here. At magandang Welcome. hapon sa mga tagapakinig at ang mga followers ng Flash TV. At binabati ko ang aking pamilya, si Evelyn, ang aking asawa, at ang aking anak na si Patrick at si Patricia. Binabati ko rin ang mga churchmates ko sa Central United Methodist Church at ang mga fellow Methodists. At ang mga batchmates natin sa Union High School of Manila as well as sa San Beda. And then mga kapatid natin sa National Press Club of the Philippines, Kapatiran Kaunlaran Foundation, Paris Foundation,
At mga kasama ko rin sa dati kong pinagtatrabahuan sa BDO. Maraming salamat at magandang hapon. Kaya kasama Ben, si kapatid na Dario, ang kanyang ama ay isa sa mga veteranong napasama sa Death March. Oo, at ilang taon ba ang magulang mo nung nagkaroon ng digmaan? Siguro Naalala mo? nasa 20s siya by the time he was born in 1918. Bata pa, oo. Isipin nyo, no? 20 Nasa years 20 old. siya. Sundalo na siya. At siya, nabalitaan ba kung saan siya ni-recruit para maging kasama ng USAFE nung panahong digmaan? Naikwento ba sa'yo? Well, hindi pa kasi during that time he was working until finally nung actually nag-enlist siya dun sa I think before meron ng gera sa sa Germany at that time, but the US has already created the USAFE in the early years of 1941. And they were already preparing for war. So nag-enlist siya kasama yung mga kamag-anak ko. Uncle ko was a major during that time. And then until the Pearl Harbor, at the same year, 1941, the Pearl Harbor attack happened in December. And then they went to January, tuloy na, naka-enlist na siya. He was part of the USAPE, United States of Armed Forces in the Far East. Yun ang pangalan ng mga sundalo ng time na yung mga Filipinos, mga allies ng Amerika. Kami po sa Usapang Bayan Express ay binibigyan po namin ng parangal ang mga Sons of Bataan dahil marahil hindi nyo na itatanong, si Brother Dario po ang kanyang ama, isa sa mga sundalo ng bayan, ng digmaang pangalawang digmaan at siya ay nakadistino sa Bataan, ano? Sa edad na 20 years old. At alam naman po natin, ang pagdating ng April 9 ay sumuko ang Bataan. Hindi dahil sa hindi niya na gustong lumaban, ngunit dahil sa mga tinatawag nilang quote-unquote panibagong foreign policy ng bandang araw na yun. Ano? Iba ang nagdidikta kung sino ang susuko at lalaban. At ano ang Death March sa buhay ng iyong ama? Naikwento niya ba sa iyo kung anong saysay ng Death March? Bago natin puntahan ang yugto at tanong, how is it to grow up with the hero? Well, actually, hindi naman talaga, he was not saying too much stories about his life as a soldier. The story of war were not often spoken in mahabang detalye. My father carried those memories with a sense of quiet dignity. There were moments when he would usually spend spontaneous ways, bigla na lang lumalabas sa kanya. When asked or when something reminded of him, doon na lang siya nagkukwento. But there were also occasions when he would recount a certain war experiences that were truly extraordinary stories that reflected the kind of hardship and reality that only those who lived through World War II could fully understand. But more than the narration itself, sa mga kwento niya, what stayed with us was the impact of a life shared by those experiences. He survived the war and the hardships of that time, including the long march, the Death March, and the suffering that came with it, but truly formed our understanding of him were his actions afterwards. His discipline, his sense of unwavering commitment, and family and to family and faith. He was a man of structure and consistency, even in simple things like preparing early for the church, worship, being the first to be ready for commitment. Siya pa yung nanggigising sa amin eh. Kami, maliligo pa lang siya, bihis na eh. And he taught us that time, discipline and respect for responsibility matter deeply. He also had a lighter and more personal side. He was also a sportsman. Naglalaro siya. Kasamang Dario, no, Kuya Ben, ano, to pick up on this, no, napakahirap unawain. Mahirap talagang unawain, ano? Meron kang isang mandirigma, veterano, nothing to prove sa laban, ano, talagang digmaan. Pero pagkatapos ng gera, no, in transition niya, naging family man siya,
naging servant leader, naging simbahan. Anong nangyari? Bakit tila na ganun? Nagkaroon ba ng problema? Or was there a touching of the Holy Spirit kaya biglang nagbago from a warrior to a warrior of God? Well, actually, before the war, nagsisimba na siya eh. Ah, He was okay. already Religyoso attending na rin. churches. So, yeah. Until dumating yung mga Hapon, he was actually attending services sa Manila. Sa Central United Methodist Church. And then also Ellenwood Malate Church, yung sa tabi ng Eskwelahan. doon pa lang na ano na siya and yung upbringing sa kanya, he was at the age of 8 ano siya orphan na yung 8, oo. and nabigyan siya ng direction sa buhay. He was taking care of his brother as well as his sisters at that time. Siya na rin nag-inganyo sa inyo sa simbahan. Yeah, siya. He brought us to the church to attend and to be active. And Hindi naman nanakot. Hindi Hindi naman siya nanakot nanakot. si tatay mo. No, he showed more example rather than strictly force us to attend. Walang palo-palo. Kasi Basta, gising ka. Yung panahon, ganung gera pagkatapos ng gera. Pero balikan natin yung panahon na nakasama siya sa Death March, tama ba? Ilang milya rin ba yung nilakad nila nung panahon niya? That's around 65 miles. Yeah. It's equivalent to 120 kilometers and there were 78,000 prisoners at that time. At balita ko, si papa mo habang itinatawid yung daang-daang kilometro na may bit-bit pang sundalo no? Yeah, Ganun totoo. kalupit, ha? You have to do that kasi very torturing yung... Init. No, hindi lang. Once na nakita ka bumagsak, babariling ka na lang. Ganon. Ibabayo na Yun ang digmaan. Paano Ayaw, you yung have to- pamilya niya? Kayo, paano nung panahon na nandun siya sa Death March? Kumusta ang niya? Pamilya? Yeah, yung mommy at daddy niya, kasi Nasaan orphan kayo? nga siya, di ba? Yung kuya niya, yung major na kuya, magkasama ba sila doon, magkapatid, lumaban sa batalyon? Yung uncle ko, which is a major, Major Eduardo Bore, was also was part of that. Pero Kasama rin doon. actually, hindi sila nagkita doon. Nagkita na sila sa Battle of Besang Pass. They were in the same infantry. And sila talaga yung frontliners ng Battle of Besang Pass. After the Death March kasi, they regrouped themselves. Yung alam ko yung papa ko, paano siya nakatakas The rest kasi, they were transferred to Cabanatuan. Yes. Sa lahat po ng nakikinig, nanonood, sumusubaybay, ito po yung mga hakbanging istorya na tila po ayaw kalimutan ng kasaysayan sapagkat itong mga kwento at usap na ito ay hatid sa atin ng anak mismo, ng saksi, ng digmaang madugo. Kasamang Dario, sa gitna ng mga putukan na ito, na digma, natutunan ng iyong tatay, ipinalaki ka ng isang bayani, isang totoong hero. Hindi kanya ginawang isang military personnel, Ngunit ano ang natutunan mo sa kanya na nadala mo? Hindi sa kapastarlak, nadala mo sa iyong industriya bilang isang professional at ginagalang na banker. Ano ang nakuha mong lesson dito? Niya na ibinigay sa'yo. Well, actually, he was very influential, pero very much so. While my father did not impose yung to be as soldiers, naranasan niya kasi hirap in the way yung strict or forceful way, hindi naman niya inano sa amin. But his life reflected a strong sense of order, responsibility, and perseverance. We saw it in simple daily habits. Daily habits. Being punctual, disciplined, and committed Example talaga. to doing things properly. In fact, he was already ready to in the morning, especially for church at Central United Methodist Church. He made it a point to be on time for worship services and every commitment which left a strong impression on us as children. Pati yung mga files niya as a journalist, maayos, As a well-labeled. journalist, mamaya pag-uusapan natin, alam mo, ang father ni Dario, hindi lang siya war hero. Isa rin siyang journalist. Isa sa mga first members ng National Press Club. May tatanong lang ako kasamang Dario.
balikan natin, ano, sumama sa Death March, sumama sa digmaan at labang ng Besang Pass. Nasugatan. Sugatan. Yeah. Ano? At ano kaya ang twist doon, ano? Barel, bayoneta, ang dala niya, ngunit pagkatapos ng digmaan, biglang out of the sudden, Biblia ang dala niya. Ito bang sugat na ito, napakita niya sa'yo? Or, Yung talaga, literally, yung Yeah. sugat niya. Actually, meron siyang malaking hiwa sa legs niya. May pasadya ang sapatos niya lagi. Hindi pantay ang sapatos niya. At marami siyang tama na shrapnel, mga ano ng Bayoneta. grenade. Marami. Yung ano dito, napakalaki sa right Di ba hips niya. bayoneta yun? Na bayoneta? Hindi niya kinikwento eh. Basta pwedeng nagaran eh or sa lakas ng baril ng time that. At siguro kinukuha lang ng kutsilyo yung mga bala that time eh. And there was a point talagang tatanggalin na siya ng legs niya because of that injury or that At dahil diyan sa sugat na yan, sa mga iniwanang sugat ng Besang Pass, sa katawan mismo ng iyong ama, at dahil din diyan sa kanyang pagbuhat ng mga sundalo doon sa lakad, sa Death March, siya ay nabigyan ng tinatawag nating most outstanding war veteran. Yeah, Anong pakiramdam ng isang anak, no? Parang kasi, alam mo, mga kababayan, pag sinabing most outstanding ka, parang yung tatay ko, pinakamatapang na During sundalo. Alam ng mo? time ni President ano yan? Yun nabigyan siya ng award. I think time pa ni President Marcos pa. Marco. I know those. Time that was kung that was in 1986 or 87, it was a transition period from Marcos To Cory. Kasi nasa Ayan, mga medalya, oh. Yan. Nakikita natin, ano? Commander David Borge, Makati Chapter. Nakikita natin, ano? Commander. So, nagkaroon siya ng award na yan. Sa maliit na pananalita, Dario, anong pakiramdam knowing that your dad, more than a hero, is a bemedaled hero? Anong pag naglalakad ka sa campus sa eskwelahan, nung maliliit pa tayo. feeling? Alam mo, schoolmate ko to si Dario eh. Alam mo, pag may flag ceremony kami at nagkakaroon ng mga kwentuhan at usapan sa palagpol tungkol sa mga bayani, laging nangunguna ang pamilya Bore. Ano talaga ang pakiramdam ng isang hero? Angat ba? Angat ba sa... Yan naka-proud ang isang Well, anak. actually, yung medalya niya doesn't represent personally, but it represents the bravery of all Filipinos. Eh. It so happened na Nire-represent nabihayaan siya yung nabigyan, but like the Purple Heart is actually wounded in action. Marami rin Purple naman Heart. nagkakaroon eh. Marami nagkaroon nun. Pati yung Bronze Star is something different. It's given to because of your bravery. Yung Bronze Star. Sa But Besang Pasyon. oh yeah. Iba kasi yung binibigay. Kasi my father was a sergeant. It's only up to that kind of a medal. Yung mga mas matatas, silver, may, so whatever yung mga highest medal. But since he was a frontliner during the war, as a sergeant, he was given, that is one of the highest medal in his position, in his rank. Sarhento, opisyal sarhento ng USFE ng digmaang pangalawang bansang digmaan, Pandaydigan, nakatagpo at nakapag-asawa si Sarhento, war hero. At sino naman po napangasawa niya? At ilan ang kanyang naging anak? Well, 6 kami magkakapatid. My mother was from La Union, Felipa Valdez Agtarar. Wow, Her name. Valdez, mga Ramos, batiin mo naman. Binabati ko kamag-anak ng mga Valdez family sa May Ilocos. halong Kastila. Yung Valdez, no? Kasi Yes. iba kayo? Siguro Valdez. Ito FBR side to eh. Okay. But mother kasi ni FBR is actually a Valdez. Doon kami, may distant relative namin siya. Okay. Kamusta naman ang naging role ng mama mo, naalala mo, bilang isang asawa ng war hero? How was his role as a mother to the children? Well, they shared this responsibility. My mother was not retired, but she stopped. She was a public school teacher during Uy. then. Pero they shared responsibilities together. And my mother was part of our nurturing us as their children. Kasi my father kasi laging maalis ng maaga yan. Talagang hahatid kami sa school. And then mamayang gabi pa uuwi yan because Hanson talaga. no? because of the stories, puro may dead. Alam niyo yung trabaho ng newspaperman, journalist.
you have to meet the deadline every day. And during that time, laging front page yung mga sinusulat niya sa dyaryo. Ang ama mo, di lang war hero, hindi lang sundalo, hindi lang bimedal, isa pang journalist, syempre, miyembro ng sikat na National Press Club. At siya ay nabuhay sa isang prinsipyong katahimikan. This is the principle of peace. What is that all about? Well, siguro yung humility within him. Being peaceful is actually, you have to be humble about yourself. And in a quiet, very dignified or quiet, he was very faithful. Nagiging masaya lang siya, maingay pagkasama niya yung mga kaibigan niya, kasama niya. But he was very supportive sa amin. He was very generous. Yun ang katangian niya na talagang... That is your dad, no? Being shown on the, can we bring that back? And that's your father taking the oath, no? Yeah. As a member of the journalist, no? Ayan, si Secretary Orlando Mercado. Ernie Maceda. FBR. Ayan, si FBR yata yan, kung di ako nagkakamali. No? That's Ninoy Aquino and... Uy, si Ninoy. Hilpuyat. Kabatch ba ni Ninoy? Yung dad mo? Mas matanda lang si father ko ng ilang years. But they were together. They are both together ng National Press Club. Atienza and Alfredo Lim, no? Manila Press Corps. Yeah. FBR. Yeah, in front of the church, si FBR. Saka si Justice Reyes was there. Vice President Tolentino. Ba yan? Si Justice Jess Season, si Congressman Momport, si Sips, another Rojas of National Press Club. The late Sip Rojas. Kung kukumpira natin ang pressures na tinanggap ng tatay mo, no, ng ating bayani, ng ating war hero ng digmaan sa Bataan, I'm sure dahil dun sa kagitingan na ipinakita niya sa mga dugong na nalaytay sa iyong bisig ngayon, namana mo rin yung tinatawag nating integrity under pressure. Sa maikling salita, paano mo may evolve yun, yung integrity under pressure doon sa pagiging successful banker? Well, importante yung integrity. You have to keep that. Because ang bangko kasi is a financial institution that being honest, being yung the integrity and accountable dun sa mga bangko finances, it's actually non-negotiable. Kasi in the banking industry, trust is everything. What did your father teach us about? Yung tanong mo, well, this is not, ito different na, it's not the battlefield anymore. This is actually about the everyday professional life that we have today. For my father, honor was not only something proven in war, but something lived daily in a quiet decisions of life. Kagaya nung, he was a man who valued truth, responsibility, and integrity. Kagaya sinasabi ko kanina. Having survived the hardships of war, including the Bataan Death March, and later the Battle of Besang Pass, he understood the importance of doing what is right, even under pressure and uncertainties. And those experiences shape in him a deep respect for discipline and moral responsibility. Discipline and moral responsibility, isa sa mga iniwan na kasaysayan ng ating bayani sa kanyang Sano Bataan. Magbabalik po kami. Ang tanong na yan, yung tatanungin natin si kasamang Dario, what does valor means to you? So babalikan natin yan kasamang Dario at talagang sa dami po, daan-daan na po nanonood ngayon sa atin, kailangan po natin batiin din sila. No? At babalikan natin Dario habang kumukuha ng buwelo si Dario mula sa kanyang puso at pag-iisip, sa kanyang pagmamahal sa kanyang ama at sa inang bayan. Babatiin muna namin ni kasamang Benedict ang mga nanonood at sumusubaybay sa atin. Binabati ko si Erico Visitacion. Erico, maraming salamat. Siyempre ang ating Operation Manager, Joy Rustia. Director Carlos Cordoba, kasama natin ngayon. Molina Rams, Ranao Leo, Sakina Mayatong, si Jai Tanteco. Kasama natin Jessica Quintana, Vecina June. At on your side, is there someone you see there? Si Susette, Louis Rose, Joseph Sarabosing, Erico VT, Pia Agus Burgos, yung Pamela Ann. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood.
Vanessa Tuyor, Lea Amarillo. At marami pang iba. Ngayon po, balikan natin ulit ang ating naiwang tanong sa ating bisita ngayon. Dario, ano sa iyong paningin at damdamin, how do you define kagitingan ngayon sa ating napakatahimik, tila napakatahimik na flood control, Pilipinas? Yan. How does valor define May magiting pa ba sa panahong ito? Hintayin natin kay Dario yan. Well, balikan natin doon sa generation ng father ko. Kagitingan was indeed survival during that time. Yes. Enduring the hardships of war, including experiences such as the Bataan Death March and continuing the fight for freedom and dignity. But in today's peaceful Philippines, I believe kagitingan takes on a different form or different stage. It is no longer found in the battlefield, but in the daily choices we make as citizens, professionals, and believers. Today, kagitingan is the courage to stand for truth in the midst of misinformation. Maraming fake news ngayon, di ba? To act with integrity in a world that often compromises values, and to remain faithful to what is right even when it is inconvenient. Kailangan pagpatuloy niya. In my personal life as a family man, valor is seen in being a responsible husband and father, guiding my family with integrity, providing stability, and passing on values of faith, discipline, and service to the next generation. In my experience as a banker naman, valor means accountable in all decisions. Yeah. In my role naman as a lay leader in the church, it means standing firm in faith, serving others sincerely, and promoting peace and reconciliation in our communities. And this aligns with the words of yung sinabi ko last guesting ko na in Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Yan yung paborito natin verse last time. In this sense, courage is also expressed through peacemaking, working toward understanding, unity, and righteousness in society. It also the courage to be responsible citizens. Responsible citizens, courage, sacrifice, love, dignity, and integrity. Dario, kung pagsasama-samahin natin ito ngayon, sa gitna at sa dulo ng pangalan ng iyong ama, isa sa mga magigiting na sundalong nagbuwis ng buhay at ang kanyang buhay na kasaysayan ang naiiwan di lamang sa iyong pamilya, ngunit sa bakas ng Mount Samat dyan mismo sa Bataan. How do you carry the torch? Ang sinag at apoy ng kanyang kasaysayan. Medyo nakakaiyak. It's been over 80 years since namatay siya. He died this April, 20 years ago. As a son of a World War II veteran, what is the one thing that we want to young Filipinos today who only see this as a holiday lang and to understand about, but they don't understand the real cause of their freedom. The one thing I want the young Filipinos to understand is that freedom was never without sacrifice. Hindi libre yan, hindi basta-basta binibigay. And as a son of World War II, I carry a very personal connection to that history. For my father's generation, freedom was paid for through endurance, suffering, and courage through experiences such as the Bataan Death March and the battles that followed. Many never returned home. Dito ko naiiyak never have returned home. And those who survived naman carried those memories for the rest of their lives. Naalala nila yung gera na yan. Among these historic battles, yung Besang Pass, where Filipino soldiers fought with extraordinary bravery and resilience. These are not just stories of war, but they are testimonies of sacrifice that help secure the freedom we now
enjoy itong generation. And today, when we observe this historical commemoration, it is easy for them to become routine holidays. Correct. But beyond every observance are real lives, real pain, and real heroism that must never forgotten. And as an, I feel both pride and responsibility not only to honor my father's memory, but the whole both soldiers, but to ensure that this history is passed on truthfully to the next generation. Makakaasa ka, kasamang Dario, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, ang kasaysayan ng Bataan Death March ay kailanman hindi mananahimik sa gitna ng mga usok, ng mga korupsyon na nangyayari po dito sa ating bayan. Naniniwala po ako na lagi, saan sulok man ng ating bansa ay laging may mga dugong bughaw at dugong iniwan ang ating mga bayani mula pa po sa Kapas, Tarlac at sa iba pa pong lugar, Corregidor, Bataan at sa mga islang laban sa mga mananakop. Kasamang Ben, Meron pa rin sigurong lilitaw din. Meron pa rin. Mga bagong bayani na, di ba, para sa ating bayan na may pagmamalaki rin. correct. Naniniwala ako na may mga lilitaw na bagong bayani at inaasahan ko sa paglitaw na yan ay sana po ay masundan nila ang kasaysayan ng Besampas. Kasamang Ben? Yes, at paano na lang tayo, ang bilis ng oras. Pakita na ba natin yung ating pahayagan? Yes, Nandiyan oo, na ba? yung huli ka. Yung pahayagang huli ka. Nandiyan na? Available ba? Yan! Yung front page ng huli ka. Okay. At napakabilis Yes, ng oras. napakabilis. Alas 10 na pala, no? Sa ngalan po ng mga kasama natin sa likod ng camera, kung saan Yes. naging tunay at buhay itong programang ito, sa ating head technician si Ederson Luna, Harold Villalino, cameraman Nel Rivera, Aaron Madrigado, Justin Hocobo, ang ating mga interns at marketing associate, ang ating marketing group head, Ann Kabilan, ang ating producer, kasama Ben? Sofia Pancho, Head of Operations Joey Rosaroso, at ito po ang inyong lingkod, Mr. Director Benedict Abaygar. Magkita-kita tayo sa susunod na ganitong oras sa alas 2 hanggang alas 3. Ako po si Alan Visitasyon, tunay at totoo, umaasang magkikita tayo muli sa susunod na Miyerkules, alas 2 ng hapon, dito po sa ating dating tagpuan sa Flash TV.